Good day mga ka-sports natin dyan. Kahapon nga ay nagpakita ang kupunan ni Chang Abby Maranyo pagkatapos niya nga ang pataubin ang kupunan naman ng superstar na si Myla Pablo kasama si Jonas Abete. Mukha nga talagang hindi rin maganda ang nilaro ni Remy Palma at ng kanyang kupunan matapos nga silang matambakan lalo higit sa second set ay talagang kinarne sila ng nasabi nating Cherry Tigo. Nakakabigla to mga ka-sports natin dyan sapagkat nga si Abby Maranyo ay talagang palaban. Mukhang matutupad na ni Chang Abby Maranyo rin ang kanyang pangarap na sabi niya ay sila ang magcha-champion sa PNVF Champions League. Dahil nga tinalo nila ang Petrogas Angels ay may tsansa talaga sila na makapasok sa Magic 4. Subalit atin na munang sisilipin ang mga naging kakulangan at ang mga rason kung bakit nga mabilisan na pataob ng Cherry Tigo ang Petrogas Angels. Saan ba nagkulang ang team na malakas at naligwak agad sila ng Cherry Tigo? Yan ngayon ang ating sisilipin at malalaman na ninyo kung saan-saan ba nagkulang ang Petrogas Angels kung bakit nga sila tinarne kahapon ng Cherry Tigo. Kaya panoorin nyo ang ating vlog hanggang sa dulo para malinawan kayo kung bakit nga natalo ang Petrogas ng Cherry. Pero bago ang lahat, subscribe ka muna. I-click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue pagdating sa volleyball. Susunod na! Alamin at silipin ang mga naging dahilan kung bakit natalo ang Petrogas Angels ng Cherry Tigo. Unahin na natin dyan mga ka-sports natin dyan ang isa sa mga dahilan kung bakit nga natalo ang Angels. Una ay ang ating Jonas Abete, ang kanilang outside spikers. Si Sabete ay isa sa mga pinakamagaling na outside spikers ng Petrogas Angels at hindi natin maikakaila na talagang mataas ang kanyang porsyento kung kaya nga madalas nga siyang kasama sa first six at hindi siya naaalis. Subalit nga kahapon kontra nga sa Cherry Tigo ay mukhang maalat talaga ang nilaro nga ng ating Jonas Abete. Kitang-kita kasi natin na madalas nga sumablay ang kanyang mga spike at madalas nga kung hindi ito outside ay hindi nga ito na itatawid ang bola at madalas rin siyang magka-error lalo higit sa kanyang receiving ay talagang madalas nga nasasayang ang bola sapagkat nga puntos agad ito ng Cherry Tigo. Pinupuntirya nga rin siya ng mga nagsiserve ng Cherry at sa kanya dinadala ang bola at hindi naman ito na ipapasa ng maayos ni Sabete at kung minsan pa nga ay talagang hindi niya nare-receive kung kaya isa pa ito sa nagpatalo sa kanila. Sobrang dami talagang error kahapon ni Jonas Abete. Maging sa floor defense ay hindi gumagana masyado si Sabete. Pero syempre alam naman natin na may ibubugayan si Jonas Abete. Sadyang medyo maalat lang talaga ang kanyang nilaro kahapon. At isa nga siya sa mga tinuturong dahilan ng mga netizen kung bakit nga natalo ang Petrogas kahapon. Pangalawang dahilan ang kanilang libero. Kilala rin naman natin na itong si Glo Barbon ay isa sa mga pinakamagaling na libero pero kahapon nga ay isa rin siya sa mga naging dahilan sapagkat nga mukhang hindi niya masyado na-receive ng maayos nga ang bola at panay nga silang nababagsakan kahit nga nasa harapan na nila ang bola ay hindi nila na-receive. At hindi lang si Glo Barbon dyan, maging ang kanya mga kako-teammates ay madalas talagang magka-error at nagka-katinginan na lang sila sa bola kapag nababagsakan nga sila sa harapan. Mukhang wala silang gana maglaro kahapon at wala ngang buwis buhay para makuha lamang ang bola at ma-receive nila ito ng maayos. Kung kaya nga nagkakaproblema rin ang kanilang setter. Pangatlong dahilan mga ka-sports natin dyan kung bakit sila natalo sapagkat nga wala rin ang kanilang veterana at magaling na setter na si Cheng. Alam naman natin na si Janelle Cheng ay isa sa mga pinakamagaling nilang setter at di kalibre talaga pagdating sa loob ng court.
hindi rin natin matatawaran ang kagalingan ni Chi Saet, pero syempre si Janelle Cheng talaga kasi sanay na sanay ang kanyang mga ka-co-teammates na ito ang setter dahil madalas talagang may connection ang mga spikers kay Cheng, seka kay Chi Saet. Pero syempre hindi rin natin masisisi si Chi Saet sapagkat alam naman natin na pangit talaga ang bola na dumarating sa kanya kung kaya hindi niya rin maiset ng maayos. Pero syempre kung nariyan nga itong si Cheng ay may laban talaga sila kahapon. Kaso wala nga itong si Janelle Cheng. At syempre, isa pa rin sa mga naging dahilan dahil nga ma-error nga si Jonas Abete ay wala siya masyadong kapalitan sapagkat nga hindi pa rin ipinasok at pinaglaro nga ng Petrogas Angels ang kanilang pangbato at ang kanilang alas na si Brock Van Sickle at ang veterana nga na kanilang opposite hitter na si Aiza Maiso Puntillas. If ever naman talaga mga ka-sports natin dyan na ipasok si Puntillas at itong si Brock Van Sickle, sure naman tayo na kayang-kaya nilang pataubin ang Cherry Tigo. Hindi pa nga ipinaparamdam ng Petrogas Angels ang kanilang bangis sapagkat ang kanilang mga alas pagdating sa loob ng court ay hindi pa pinapasok. So ibig sabihin mga ka-sports natin dyan, hindi pa pakakasiguro ang nasabi nating Cherry Tigo na sila talaga ay kayang-kaya na nilang pataubin ang nasabi nating Petrogas Angels sa PVL naman. Sapagkat sa PVL, sure na tayo na si Aiza Maiso Puntillas at si Brock Van Sickle ay papasok na nga sila sa kanilang first 6 lineups. At dito, kitang-kita naman natin na ang Cherry Tigo, iyan na talaga ang kanilang pangmalakasan. Pero ang Petrogas ay hindi pa yan ang full lineups talaga nila pagdating nga sa kanilang first 6. At magkita-kita na lang sila pagdating nga sa PVL. At dito alam natin na sobrang isa ang Petrogas Angels sa mga pinakamalakas. So ibig sabihin ay talagang sinuwerte lang ang Cherry Tigo sapagkat wala nga ang mga main spikers at opposite hitter nga ng nasabi nating Petrogas Angels. Kaya't abangan na lang natin ang kanilang bangis pagdating naman sa PVL. Pagbigyan na natin ngayon ang Cherry Tigo dito nga sa PNVF Champions League. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. At para hindi ka mahuli sa lahat ng issue pagdating sa larangan sa volleyball, subscribe na. Thank you so much. God bless.